Barangay ng mga engkanto. Sari-sari ang mga maririnig nating mga kwento tungkol sa mga engkanto. Ang iba ay nagsasabi na personal nila itong nasaksihan. Ang iba naman ay kwento lang din ng kanilang mga magulang o kanilang mga lolo at lola. Subalit, ang iba naman ay katang-isip lamang o bunga lamang ng kanilang mga malilikot na imahinasyon. Subalit, maniniwala ka ba na mayroong barangay ng mga engkanto? Isang barangay mula sa probinsya ng Bulacan ang tinawag na Barangay Engkanto. Ngunit, ano nga ba ang nakatagong kwento tungkol sa hiwaga at kung bakit tinawag itong Barangay Engkanto? Payapa naman ang pamumuhay ng mga tao sa nasabing barangay. Masaya ang mga kabataan na pumapasok sa paaralan. Malaya din nakakapaghanap buhay ang mga mamamayan dito. Subalit, nagbabago ang kwento tuwing sasapit na ang gabi. Sapagkat may mga lugar dito na kung saan ay pilit iniiwasan daanan. Mayroon umanong biglang tumatawid na kanila namang iniiwasan. Dahilan ito na aksidente o pagkahulog sa bangin. Sikat pa rin sa lugar na ito ang mga magtatawas o albularyo sapagkat marami pa rin sa lugar na to ang mga nababati o napaglalaroan umano ng mga laman lupa o ang mga nilalang na hindi natin nakikita. May mga ilan din na sinasapian dahil di umano ay nagambala ang kanilang mga tahanan. Subalit, ang isa sa nagpatotoo at nagkasaksi sa mga kwentong kababalaghan na ito ay ang jeepney driver na itatago na lang natin sa pangalang Arnold. Si Arnold ay isa sa mga pinakamasipag na driver ng jeep sa kanilang barangay. 2:00 pa lang na madaling araw ay nagsisimula na siyang bumiyahe at nakagawian na niya ang tumambay sa sentro ng barangay. Kung kaya naman, siya na din ang inaasahan ng mga estudyante at mga manggagawa na maagang lumuluwas. Kabilang din sa kanyang suki ay si Aling Nida na madaling araw din lumuluwas upang mamili ng kanyang panindang gulay. Isang umaga ay tumambay ulit si Arnold sa sentro ng barangay. Kagaya ng kanyang nakagawian, 2:00 pa lang iyon ng madaling araw at dahil sa antok, nakaidlip si Arnold habang nag-aantay ng sakay. Nagising na lamang si Arnold na biglang umuga ang likurang bahagi ng kanyang jeep. Sinyalis ito na mayroon nang sumakay. At nang tignan niya ang salamin sa kanyang harapan ay nakita niya ang isang babae na nakaputi. Nakaupo ito sa likurang bahagi ng jeep malapit sa pinto. Kaya naman mabilis na pinaandar na niya ang kanyang jeep sa pag-aakalang meron na siyang sakay. Sa hindi kalayuan, natanaw na niya si Aling Nida na nag-aabang bitbit nito ang kanyang mga bayong na lalagyan ng kanyang mga pinamiling gulay. Pagkasakay ni Aling Nida, agad naman itong nag-abot ng bayad. Kaya naman, sumilip ulit ito sa kanyang salamin. Nagtaka si Arnold dahil tanging si Aling Nida na lang ang nasa loob ng jeep. Sa pagtataka, agad niyang tinanong si Aling Nida kung napansin ba niya yung isa niyang sakay. Ngunit sinagot siya nito na siya lamang ang laman ng jeep. At wika niya na wala pang ibang laman ang jeep magmula nang siya ay sumakay. Tumayo ang mga balahibo ni Arnold at tinatanong niya sa kanyang isipan kung ano nga ba ang nilalang na nakita niyang sumakay sa kanya kanina. Nang makadating na si Arnold sa terminal, kwento niya ang kanyang mga nasaksihan. Doon lang niya nalaman na maging ang ilan niyang mga kasama ay dinanas din ang kanyang naranasan. Kaya naman, magmula noon ay iniwasan na niya ang pagbiyahe ng sobrang aga. Sa ngayon, ang barangay ng Engkanto ay hindi nakapareho ng dati dahil sa pagtaas ng bilang ng populasyon dito. Halos okupado na ang mga bakanting lote, maging ang mga liblib na lugar noon, ngayon ay okupado na rin. Masigla na rin ang bawat kalsada sa gabi sapagkat
Napupuno na ito ng mga maliliwanag na ilaw at ang mga kabataan na masayang nakikiisa sa mga palarong sports ng kanilang barangay. Kaya naman, nawala na sa isipan nila ang takot tungkol sa mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari dati.